Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa oras pong ito na tayo minsan pa ay sama-sama magpupuri sa Panginoon upang siya ay parangalan, kilalanin, patuloy na mag-aral ng kanyang salita. Amen. Purihin po ang Diyos. Ano po? Dahil December na po ngayon. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ay pinag-uusapan natin paano haharapin ang taong 2024. Pero ngayon ay December na. Ano po? Ang bilis ng panahon. Makita natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. At ngayon, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago po yan, nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan na kanyang ginawa sa aming buhay. Dito po, talagang patuloy po nating naranasan ang kadakilaan ng Diyos at kabutihan ng Panginoon sa pagkakaloob po sa akin dito nung matagal ko na pong pinagpe-pray na trabaho. Kasi dito sa present job ko ngayon ay hindi po walang kasiguraduhan ng oras. Minsan madaming oras, minsan talaga kakaunti ang oras. Merong isang linggo na 40 hours mahigit, meron namang 20 hours lamang. Ay hindi po yun magiging sapat pagka ganun ang oras sa pangangailangan dito. Kaya talagang ang Diyos po ay nagpala ng panibago o karagdagang hanap buhay na kung saan ay pwede ko pa rin pong gawin yung present job ko ngayon kasabayan po nitong bagong trabaho na talagang nakikita natin na talagang 'pag ang Diyos ang gumawa ay talagang lagi pong perpekto. Talagang tagal kong naghanap ng trabaho pero, wala akong makita. Nung tumigil ako sabi ko, "Lord, ikaw na po ang bahala kung anong trabaho ang talagang kaloob mo sa akin." Na may oras pa ako sa pamilya, may oras sa trabaho at may oras pa ako sa ibang bagay, ay 1 week lang po ang nakalipas, biglang may tumawag sa akin na hindi ko kakilalang Pinoy. Talagang ang Diyos pong gumawa ng paraan para makilala niya ako. Ano po, hindi para makilala ko siya kundi para makilala niya ako, kundi talagang siya ang gumawa ng paraan para, magkaroon kami ng koneksyon. Ito po'y nakasalubong ko lang yung isang isang Pinay, nakakwentuhan ko, kinuha yung number ko, kinuha ko yung number niya. Para in future reference ay sila yung pong Pinay na yun ang ginamit ng Panginoon para mag-connect doon sa Pinoy na tumawag po sa akin para sa trabaho pong ito. At talagang napakabuti po ng Panginoon. At talagang yung trabahong ito ay nag-fit doon sa mga gusto kong mangyari na mga oras na dapat ako ay available. Kaya talagang 'pag ang Diyos ang gumawa at sa Diyos pinagkatiwala, talagang walang imposible sa Panginoon. Talagang higit sa lahat, perpekto lagi ang gawa ng Panginoon. Kaya talagang hindi tayo natatakot na magtiwala sa Panginoon sa maraming bagay dahil alam natin na ang Diyos lagi ay mabuti at alam niya ang lahat. Kaya salamat sa Panginoon at by January, mag-start na po ako doon. Pwede akong pumasok sa umaga doon, sa gabi naman po dito sa present job ko. Kaya talagang napakabuti po ng Panginoon. Kaya sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. At ngayon ay kita niyo naman po ang ating tema ay Paskong Pasko na ano po at pansamantala po muna nating putulin yung ating serye ng eschatology at bigyan daan po natin ang mga bagay na mahalaga na dapat nating matutunan sa panahon na tayo ay gugunita ng Kapaskuhan. Ano po? At sa gano'n ay mas marami po tayong matutunang aral patungkol sa pagsilang ng ating Panginoon, ang mga bagay na dapat nating matutunan sa ganitong uri ng, ah, sabi nga natin ay kapanahunan, ang panahon ng Kapaskuhan. Ano po? At ramdam na po ba niyo ang Kapaskuhan? Ramdam niyo na po? Bakit sabi kaya daw nararamdaman dahil ang daming gastusin, ano po. Pero dito hindi po ramdam dito na may lamig, ano po. At ibang-iba ang Pasko na dito at iba ang Pasko na meron diyan. Iba rin ang Paskong Kristiyano. Talagang dito ma-identify natin na, ah, iba yung celebration nila ng Pasko dito kumpara sa selebrasyon ng Pasko na, ng pagiging Kristiyano. At ayun ang nakaka-miss kung paano mag-celebrate ng tunay na Pasko, ang Pasko ng tunay na Kristiyano. More on tradition na lamang din po dito. Excited na lamang din ang mga tao dito dahil dun sa season, hindi na sa reason. Ano po? Kaya dito sa ating pag-aaralan, ito may connection din sa kahalagahan how we celebrate Christmas o paano ba natin maisasabuhay ang tamang Kapaskuhan at paano natin maranasan ang tunay na diwa ng Pasko. Ano po? At sa ating pong pag-aaralan, dun tayo sa mga familiar verses natin at
pag-aralan natin ang mga mahalagang bagay na kalakip po ng mga talatang ito. Sa Mateo chapter 2, verse 1, verse 2 to 3 po yan. Verse 1 and 2. Verse 2 to 3 po yan. 2 to 3. Tingnan po natin mabuti. Sa verse 1 and 2 nga po. Pasensya na po at nagsasala po tayo ng bigkas. Ano po, sabi po dito sa Mateo chapter 1. Nakita niyo po ba mga kapatid? Ito po familiar verse po sa atin at minsan familiar na din sa atin ano agad ang pag-aaralan dito. Pero dito ay mas laliman po natin ang pagkaunawa sa mga bagay, tauhan na naan dito para mas lalong umunlad ang ating kaunawaan patungkol sa mga bagay na dapat matutunan sa pangyayari. Sa Mateo chapter 2 verse 1 and 2, magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Verse 2 saying, Where is he who was been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Tayo po ay manalangin. Amen. Diyos Ama, na dakila po sa lahat. Minsan pa kami ay nagpupuri. Nagpapasalamat po sa iyong salita. Alam po namin, Panginoon, na ang iyong salita ay katotohanan at ito po ay dapat naming maunawaan. Dapat po namin itong mailapat sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, patuloy po kaming umaasa sa gabay at patubay po ng iyong banal na Espiritu na maintindihan po namin ang lalim ng katotohanan na dapat po naming maunawaan sa mensahe po sa aklat po ng Mateo, lalo tigit sa buhay po ng mga wise men, dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, ng karunungan, ng kakayahan sa lahat ng bagay na ito na aming gagawin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, dito po sa ating binasang ito from Mateo chapter 2 verse 1 and 2, pag-aralan po natin yung the wise men. Ano po? The wise men. Kasi isa sa main character po dito ay talagang yung wise men na tinutukoy po ng Biblia o sinabi ng Biblia. At pag-aral, doon po tayo mag-focus at dito po natin makukuha yung maraming aral na nais ituro po sa atin ng Panginoon sa wise men. Ano po? Sa ating panimula, who are the wise men? Ano po? Kasi marami hanggang sa panahon natin ngayon ay mayroon pang maling pagkaunawa sino ang wise men. Sa Tagalog ay mga pantas, sa ibang salin ay magi. Ano po? Basa ng iba ay magi. Ano? Sabi, pag binasa magi, hindi po yan magi, yan po ay magi. Ano po? At makikita po natin dito sa introduction para mas maintindihan po natin sino ang wise men o who are the wise men. Sabi po dito, the wise men originally means magi from the Greek word magoi. The person denotes here were philosophers, priests, or astronomers. Yan po yung pag kinuha po natin yung salitang magi, ay yan po yung mga pagkakakilanlan na pwedeng pagbasihan anong uri ng tao yung magi o yung wise men. Sabi dito ay philosophers, priests, or astronomers. Yan yung mga pwede nating idikit na katangian nila o pagkakakilanlan. Pero tingnan po natin mabuti, according to the Bible scholars, they are astrologers. Ano po? Kasi bakit po ipinakita na astrologers? Kasi batay sa kanilang kakayahan na sila ay marunong bumasa ng paggalaw sa kalangitan. Dahil ang sinundan po nila ay ang mga tala o ang tala ng Panginoon. Kaya makikita po natin dito sa kanilang katangian, may kakayahan silang bumasa sa paggalaw ng mga nasa universe ng mga star. Kaya pinapakita po dito sa talatang ito, nung yung wise men na dumating ay nagpapakita lang po na hindi sila hari. Ano po? Kundi sila ay mga astrologers. Kung makikita po nating mabuti, ay
sa katuruan, sabi sila daw ay tatlong haring mago. Ano po? Pinapakita po dun sa ating binasa na wise men, ang binanggit lamang po doon, balik natin para mas makita natin, yung binasa natin, ay ano, sabi dito, behold, wise men. It means yung men ay plural. Walang nakalagay na bilang, wala pong nakalagay na kung ilan sila, hindi rin nakalagay na specific na tatlo. Sa makikita po natin sa tradisyon, sila daw ay tatlong hari. Dito pa lamang, ito'y nagtuturo na agad ng tamang katuruan na ang wise men ay hindi tatlong hari. Ano po? At sila ay mga astrologers. Nakuha po natin. Kaya ito ay nagpapasinungaling sa katuruan na tatlong haring mago. Hindi po sila mga hari at wala din po silang bilang. Sabi ng Biblia, huwag daw dadagdagan o babawasan ang anumang nakasulat po dito. Kaya dito, huwag po nating dagdagan. Kung nabasa natin na men, ibig sabihin tumutukoy ito sa higit sa isa. Hindi natin masasabing ang eksaktong bilang. Pero ang sigurado, sila ay marami. Kasi men, pwedeng dalawa, tatlo, apat o higit pa ang dumating po dito. Sabi, behold, wise men, kahit sa Tagalog, kung sabi may dumating na mga pantas mula sa silangan. O magi sa ibang salin. Kaya makikita po natin mabuti dito yung katuruan. Ito po ay katuruan ng Biblia na ang wise men ay hindi po hari. Sila po ay astrologers. Astrologers. Ano po? Astronomers. Yan, yung mga pwedeng katangian nila. May kakayahan na bumasa ng uh, uh, paggalaw ng mga nasa kalawakan. Kaya makikita po natin, mali din yung nakikita natin doon sa tinatawag na Belen. Ano po? Mga, ang sabi ay, first visitors daw po sila ng Panginoon, hindi po sila first visitor. Kasi po ang mga ito ay dumating sa panahon na maaring ang Panginoon ay nasa edad na 2 taon na. Kasi po sila ay nasa bahay na. Wala na po sa pasab. Saban kung babasahin po natin ng tuloy-tuloy po ito, makikita natin na ito ay nagpapakita na ang mga wise men ay hindi sila ang first visitors ng ating Panginoon. Mamaya mas makikita po natin mabuti. They came from the east. It's not known whether they came from Persia or Arabia. Kasi ito po yung tinutukoy ng Biblia na bansang nasa silangan. Kaya lang, dahil nga po walang specific na sinabi ang Biblia, sinabi lang nasa silangan, ang Persia po at Arabia ay sila yung mga bansa na nakalugar sa silangan. Maaring dito daw po nanggaling ang mga ito. Ayon po sa mga scholar po ng Biblia. Pero wala pong espesipikong tinukoy ang Biblia kung saan sila nanggaling. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na talagang tiyak na nagaling silang Persia o tiyak na galing silang Arabia. Ang sigurado, galing sila sa silangan. Mayroon lamang babaka sakali na dito sila nanggaling sapagkat ito yung mga bansang nasa silangan malapit ng Judea. Ano po? Ang sabi dito, why the Bible considered them wise men? Bakit ba hindi nilagay na lamang dito? The priests, the astrologers, o anong pwedeng katangian na idikit sa kanila, the philosophers, bakit wise men ang talagang itinukoy sa kanila? Kasi isa din daw po sa kanilang tungkulin, sila ay nilalapitan ng mga hari upang humingi ng payo. Kasi nga, parang sila ay nag-aano ng mga nanghuhula sa mga mangyayari batay sa galaw ng mga bituin, mga nanghuhula. Ano po, ayun ang ano nila, tinatanong sila ng mga hari, ano ang mangyayari sa mga susunod na araw o sa mga susunod na panahon batay sa galaw ng kalawakan. Kaya sila ay tinatawag na matatalinong tao. Pero bakit sila tinawag na matalino ng Biblia o matatalinong tao ng Biblia? Are we consider ourselves are wise men according to the Bible? Yan po isang mahalagang maintindihan natin. Tayo kaya ay mayroong karunungan na sinasabi ng Biblia? Mayroon ba kaya tayong katalinuhan na sinasabi ng Biblia? Dito sa pag-aaral po natin ito, mas maintindihan natin kailan ba nagiging tunay na matalino ang isang tao o tunay na pantas ang isang tao. The characteristic of
the wise men. Ito yung pag-aaralan natin. Ano yung katangian nila na ipinakita ng Biblia at na-consider sila talagang wise men? Ano po? Number 1, ang sabi po dito, yung the right walk of a wise man. The right walk o ang tamang lakad, tamang pamumuhay ng isang matalinong tao. Sabi dito, wise men from the east came to Jerusalem. Yan po yung verse na gagamitin natin. Sa letter A, determination to seek God. Yan po ang makikita natin. Ang lakad ng isang matalinong tao, matalinong nilalang, merong determinated to seek Jesus. Determinated. Kasi dito, from east came to Jerusalem and have came to worship Him. Pag sinabi po determinated, firmness of purpose, yung katibayan, katigasan ng layunin, ng kagustuhan, ng gagawin, yung purpose o layunin ng buhay. The decision is made or the strong decision, ibig sabihin mayroon na siyang matibay na desisyon na kung ano ang kanyang talagang dapat gawin, determinado o talagang may pagpupursigi na gawin ang isang bagay. Yan po yung determinated. Kasi dito, pag sabi determinated, ano yung gagawin? Mahalaga po yun. Doon sa kanyang determination, ano yung kanilang gagawin? Ano yung determinado silang gawin? Determinated to seek Jesus. Being wise men, yun yung kanilang katangian na tinataglay. Yung kanilang pagiging determinado na katagpuin, makita, mahanap ang Panginoon. Nung sabi nga dito, hindi mapipigilan at hindi maipagpapaliban na gagawin. Yun yung kanyang gagawin. Kasi matapos po nilang makita ang tala sa silangan, sabi nila ng tala ng Panginoon, sinundan po nila ito. Ibig sabihin, mayroon na silang desisyon na gagawin nila ay wala silang ibang gagawin kundi hanapin, sundan ang tala upang makarating sa kinaroroonan ng Panginoon upang ang Panginoon ay kanilang sambahin. Yan po yung isang makikita natin mabuti na being a wise man, dapat ito po ang nagiging kaisipan ng isang tao. Wala siyang ibang ninanasang gawin sa kanyang buhay kundi sambahin ang Diyos. Katagpuin ang Panginoon. Ito po ba yung laman ng ating puso at isipan sa pang-araw-araw nating buhay? Na wala tayong ibang nasa laman ng puso at isip natin, kundi wala akong ibang gagawin sa buhay ko, kundi purihin ang Panginoon, kundi katagpuin ng Diyos sa aking buhay. Ang wise man, ito po ang nasa isip. Amen po mga kapatid. Kaya nga po sila tinawag na wise men. Kasi tama ang kanilang laman ng isipan. Tama ang kanilang gustong gawin. Napapurihan, sambahin, katagpuin ang Diyos. Sabi nga, hindi mapipigilan, hindi may pagpapaliban. Hindi lamang po yun. From determinated to dedicated to seek Jesus. Dedicated to seek Jesus. Ibig sabihin po nito, yung action or application from the decision. Ano ang kanilang gagawin? To seek Jesus. To worship Jesus. Kaya, nung kanilang gagampanan na ito, nung magkakaroon ng pag-action, pagtugon, dahil desidido na sila na walang ibang silang gagawin sa kanilang buhay, kundi ang sambahin ang Panginoon, mahalaga din paano nila gagawin ang bagay na ito. O paano nila ginawa ang mga bagay na ito. Sabi nga, paano gagawin? Matapos tayong makapag-isip, anong gagawin natin? Ang sunod naman natin, paano natin gagawin? Di ba parang ganito? Gusto kong magpuri sa Panginoon. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Ang tanong naman, paano ko naman ito gagawin? Kailangan ng application. Hindi lamang ito nabubuo sa isang desisyon o hindi lamang ito nabubuo sa isang kaisipan, dapat ito ay may aplikasyon. Amen po mga kapatid. Kasi kung makikita po natin mabuti dito, sabi dito, seeking the Lord wholeheartedly and diligently. Paano nila pinakita ito? From east going to Bethlehem, to Jerusalem. Makikita po natin dito na
ang kanilang paglalakbay ay hindi po madali, pero dahil sa kagustuhan po nila ay taos-puso nilang ginawa na puntahan, sundan ang tala patungo sa Panginoon. Sabi nga dito, wholeheartedly, ibig sabihin ng wholeheartedly, mayroong kagalakan sa kanilang puso, may kaluwagan sa kanilang puso. Ginagawa nila ito hindi dahil napipilitan lamang sila, kundi ito talaga ang laman ng kanilang puso. Amen po mga kapatid, yung diligently, buong katyagaan. Sabi nga po, ang isang tao na nagpupuri sa Panginoon, ang isang tao na nagnanais magpuri sa Panginoon, kailangan niyang maging matyaga para katagpuin ng Panginoon. Kasi makita po natin dito, the action is not from the influence of others or based on the situation, but the action comes from within. Anong sinasabi po dito? Anong ipinapakita dito nung sinasabi dun sa talata na dumating ang mga pantas galing sa silangan, dumating sila sa Jerusalem upang sambahin ang ating Panginoon? Ibig sabihin, ipinapakita lamang po dito yung kanilang dedikasyon, yung kanilang nais o laman ng puso ng kanilang kagustuhan doon sa kanilang mangyari. Ang nais lamang nilang mangyari ay makita ang Panginoon at sambahin ang Panginoon. Hindi nila hinanap ang Panginoon, hindi nila nais katagpuin ng Panginoon dahil may nagsabi sa kanila, o nandiyan ang Panginoon. Puntahan ninyo, sambahin ninyo ang Panginoon. Panginoon yan, dapat sambahin ninyo. Hindi, dahil ito talaga ang laman ng kanilang puso. Alam niyo po minsan sa Christianity, nagiging Christian lamang dahil may nagdidikta sa atin. Minsan sa kabataan, dahil makulit lamang si nanay, makulit lamang si tatay, makulit lamang si ate, kaya tayo ay napipilitang umattend sa church. Minsan makulit lamang si pastor, kaya napipilitang magbasa. Minsan dahil lamang sa ginagawa ng iba, tayo nadadala lamang ng gawa ng iba, kaya natin nagagawa ang magpuri sa Panginoon, ang sumamba sa Panginoon, o ang hanapin ng Diyos sa ating buhay. Pero tingnan po natin mabuti, ipinapakita lamang po ng talatang ito yung napakagandang attitude na meron sila kung bakit sila ay ito talaga yung laman ng kanilang puso. Ang isang matalinong tao, laman ng kanyang puso ay ang hanapin ang Diyos sa kanyang buhay, katagpuin ang Diyos sa kanyang buhay sa pang-araw-araw. Hindi man madali ang sitwasyon, hindi man maaluan ang sitwasyon, pero ang sigurado, kagalakan niya sa kanyang puso na magpuri sa Panginoon. Tingnan po natin mabuti. The true wise man used his talent, treasure to keep closer to God. Yan po ang tunay na matalinong tao. Anumang bagay na meron siya ay ginagamit niya para mas mapalapit sa Panginoon. Alam niyo po, maraming tao po ngayon hindi na wise. Ang mga bagay na meron sila nagagamit palayo sa Diyos. Maraming tao din ngayon hindi wise, sa halip na lumapit sa Panginoon, laging papalayo sa Panginoon. Pero tinuko sila ng Panginoon na wise, sa kabila ng hindi dahil sa kanilang angking katalinuhan, kundi mayroon silang tamang kaisipan, mayroon silang tamang lakad, mayroon silang tamang pamumuhay na ipinakita. At walang iba kundi ang buhay na papalapit sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Yan po unang bahagi. Are we wise? Nakikita na ba natin na wise ba tayo? Batay dito sa ating pinag-aaralan. Sa letter B, the right worship of the wise man. Ang tamang pagsamba ng matalinong tao. Ano po? Sabi na dito, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worship. Yan po yung sinasabi natin kanina. Saan nila nakatagpo ang Panginoon? Ang sabi dito, and when they had come into the house. Ano po? Into the house. Saan po sila dumating? Sa tahanan na. At ang sabi nun, they saw a young child, not baby, young child na po. Kaya mali, yung nakikita po natin na tinatawag na bilin, kapag nakikita natin may pasabsaban, may mga hayop, tapos may 3 hari. Maling-mali po yun. Kasi, kung tinutukoy nila yung wise men, hindi po hari ang mga yon. Sila po ay astrologers. At hindi rin po sila nagpanagpo ng Panginoon sa pasabsaban.
sila'y nagtagpo ay sa bahay. At patatlo, hindi po kinatagpo ng Panginoon ang wise men sa panahong bagong silang siya. Kinatagpo sila ng Panginoon sa panahong siya ay young child. Ano po, ibig sabihin may 1 taong gulang na mahigit. Ang batay nga po dito sa, kung ano natin ng istorya, ay parang halos nasa kulang-kulang 2 taon na ang ating Panginoon. Kasi matapos ang pangyayaring ito ay pinapatay ang mula 2 taon pababa na mga bata. Ibig sabihin ito yung identity na pwede nating makita sa ating Panginoon. Walang exact ban, pero hindi na siya baby. Nasa stage of young child na siya. Maaring 1 taon pataas o bago mag 2 taon ang ating Panginoon nung siya ay kinatagpo ang mga magi po o ang mga wise men. Nakukuha po natin mga kapatid, nagiging malinaw po. Hindi po sila kinatagpo ng Panginoon saan? Sa pasabsaban. Hindi sila kinatagpo ng Panginoon sa panahong bagong silang, at hindi rin kinatagpo ng Panginoon ay mga hari. Makita natin, ang magi ay kinatagpo ng Panginoon sa bahay sa panahong ang Panginoon ay maliit ng bata. Kaya makita po natin dito, sa istoryang ito, ang sabi niya dito, nung makita nila ang bata, kasama ang kanyang ina, sabi nga dito, they saw young child with Mary, his mother, and fell down and worship him. Tingnan po natin mabuti. Ano yung right worship of the wise men dito? Ang right worship ay know whom to worship. Sino ang sasambahin? Ang isang matalino tao, alam niya sino ang kanyang sasambahin. Alam niya kung sino ang kanyang itataas. Alam niya kung sino ang kanyang paparangalan. Sabi nila dito, and they saw a young child with Mary, his mother, and fell down and worship him. Ang sinamba ay yung him. Sino yung him na yun? Yung bata, yung young child. Sino yung young child? Si Jesus po yun. Bagaman naandoon si Maria, naandoon si Jesus, pero ipinakita po ng talata na nung nag-fell down sila at nag-worship, walang ibang winorship at nag-fell down ay kundi sa harap noong bata with him. Dito makikita po natin mabuti, the wise men gave glory to the Savior, to the Creator, to the King of Kings. They did not worship the creation. Yan po makikita po natin. Ang tunay na matalino ay sumasamba sa Creator, hindi sa creation. Si Mary is a creation, kaya alam nila hindi ito karapat-dapat sambahin. Si Mary ay karapat-dapat igalang pero hindi karapat-dapat sambahin. At kasi ang pagsambang ibinigay nila dito ay nagpapakita ng pagsamba sa isang tunay na Diyos, tunay na hari at isang tunay na tagapagligtas. Alam nila na ang pagsambang ito ay hindi para kay Mary, sapagkat sinasabi ng marami si Mary ang mediator, tagapamagitan, kaya Lady Mediatrix. Mediator. Hindi po si Mary ang mediator. Ang mediator po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito makikita natin, alam nila kung sino ang dapat parangalan. Ang matalinong tao, alam po talaga niya kung sino ang dapat parangalan at hindi dapat parangalan. Kasi tingnan po natin sa mga talata. Mga wise men po ito ng Biblia. Ito po yung panahon ni Nebuchadnezzar na nagpagawa ng isang malaking rebulto. Makita po natin dito yung mga kaibigan po ni Daniel. Sa Daniel chapter 3 verse 11 to 12. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglingkod sa inyong Diyos ni sumamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. Yan, meron po kasing isang malaking utos ang Haring Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng isang rebulto at ang sabi doon ay ito'y dapat sambahin ng lahat ng tao sa kanyang nasasakupan. At ang hindi sasamba ay itatapon sa pugon upang mamatay. Yan po, matindi po yan na utos. Kaya nung marinig ng mga tao ang utos na ito, agad silang sumamba sa Diyos na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. May tanging 3 tao sa panahong ito na hindi sumamba po dito. Walang iba kundi si Shadrach, Meshach at Abednego sa kabila ng may malaking kaparusahan na pwedeng ipataw sa kanila kapag hindi nila sinunod ang hari.
Itatapon po sila sa pugon. Pero tingnan po natin mabuti, dahil alam nila na hindi ito karapat-dapat sambahin dahil ang Diyos lamang na nilalang, ang lalumalang, ang dapat sambahin, hindi po sila sumamba. Yan po ang, basahan niyo po yung mga sunod na talata po dyan, yung kanilang statement. Na ay kung talagang sabi ay ipahintulot na sila'y masunog ng Panginoon, ay masusunog sila pero kailanman hindi sila sasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi alam nila kung sino ang dapat sambahin, sino ang dapat itaas, sino ang dapat pangalanan. Walang iba kundi ang Diyos na buhay, Diyos na totoo. Yan po ang may matinding panindigan niya ng matatalinong tao. Ano po? Na dapat pinaparangalan sa kanilang buhay, itinataas ay walang iba kundi ang Panginoon. Kasi tingnan po natin mabuti. Sino ang ating napaparangalan sa panahon ng Kapaskuhan o sa pang-araw-araw nating buhay? Mahalaga po yan na maintindihan po natin. Minsan kasi, akala natin ang Diyos pa rin ang itinataas natin. Akala natin minsan ay para sa Diyos pa rin ang ating ginagawa. Pero dahil sa hindi kakulangan natin sa kaunawaan sa mga bagay sa paligid natin, sa nangyayari sa atin, nagagawa natin ang mga maraming bagay, hindi natin na-observe o nagiging aware, hindi tayo nagiging matalino na hindi na pala natin na itataas ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Sabi dito, mga bagay na makikita tuwing Kapaskuhan, Santa Claus, rebonded hair, new appliances, new gadget, new clothes. Sabi yan na naman. Pinatatamaan na naman ng mga nagpapariband. Mamaya talakayin po natin mabuti para mas maintindihan po natin. Tingnan po natin, ang Kapaskuhan ay patungkol kay Jesus. Pero sino ang sikat pag Pasko? Santa Claus. Amen po ba? Kahit po dito, kahit saan kayo tumingin po dito, wala kayong makikita ang pangalan ni Jesus sa Kapaskuhan. Makikita nyo lagi, Santa Claus. Sino na itataas? Si Santa Claus. Kahit sa bahay minsan, nakakalungkot na maging Kristiyano, naniniwala pa si Santa Claus, ay binigyan yung anak, galing niya kay Santa Claus. May Kristiyano pa po ba dyan? Na ganyan? Na pinaniniwala ang ating mga anak sa Santa Claus? Na nagtuturo tayo ng kasinungalingan. Bakit natin sasabihin kay Santa galing, sa atin naman po galing. Nagtuturo tayo ng kasinungalingan. Sa halip na matuwa sa atin ang bata, mas natutuwa kay Santa. Buti pa si Santa Claus, may bigay sa akin, si mama si papa, wala. Kung sinabi nyo, galing sa amin. Amen po ba? Sino itataas? Creation. Ako po natin ibig sabihin. Kaya nga bilang mga Kristiyano, dapat hindi tayo tumatangkilik ng mga bagay na patungkol kay Santa Claus. Hindi tayo nagpupromote ng mga bagay patungkol kay Santa Claus. Amen po mga kapatid. Sa simpleng pagkilos natin, naaalis natin yung kapurihan na nararapat sa Diyos, yung pagsambang nararapat sa Diyos. Natuturo natin ang pagsamba sa creation sa halip na sa Creator. Ito yung sa rebonded hair. Anong connection ng rebonded hair, new appliances, new gadget, new clothes? Hindi ito, sabi nga dito, hindi ito paninira, pangungontra. Ibig ba sabihin, bawal na magpariband? Kasi tingnan po natin mabuti. Bakit tuwing Kapaskuhan o bago magpasko, talagang ang haba-haba ng pila sa lahat ng parlor sa pagsalubong ng ng Kapaskuhan, especially mga babae. Bakit yung rebonded hair? Anong meron sa rebonded hair? Kasi tingnan po natin, yung rebonded hair, new appliances, new gadget, new clothes, ito may pare-parehong implikasyon po sa atin. Nagpapaganda tayo ng buhok, bumibili tayo ng maraming appliances at ng mga bagong gadget, new clothes. Kung titingnan po natin, ay ito ay nakasentro na sa ating sarili. Na kung saan dinadala tayo sa punto na nais na nating itaas natin ang ating mga sarili at hindi na ang ating Panginoon. Nakukuha niyo po ba ang ibig ko sabihin? Yung atensyon, kaya nga tayo nagpapaganda ng ayos para pag nakita tayo ng mga katao, ang atensyon nasa atin. Kaya tayo ng mga bagong appliances, kaya tuwing Kapaskuhan, usong-usong pagandahan ng bahay para pagdating ng bisita, ay makikita yung atensyon na nandoon. Kaya tayo bumibili ng bagong gadget, para makita yung atensyon mapunta sa gadget. Kaya tayo bumibili ng magaganda at branded na damit tuwing Kapaskuhan. Kasi anong nangyayari? Para ipakita natin, ang ganda ng bihis natin. Para bang we are seeking for God's, seeking for
papuri ng tao. Ay, ang ganda naman ng buhok mo ngayon. Abay, ang ganda naman ng gadget mo. Ang ganda naman ng iyong damit. Aba, ang ganda naman ng iyong bahay. Di ba nakukuha po natin? Hindi po masama. Pero ang tanong, bakit tuwing Pasko yung tinataon? Hindi ba pwedeng saka tayo magpariban pag birthday? Di ba pwedeng saka tayo bumili ng mga bagong appliances pag ibang panahon? Ibang ano? Eh, sabi, Pastor, hindi, ngayon lamang po may 13 monthly. Pag hindi po namin ibinili rin ngayon, ay hindi na po rin abot ng January. Pero tingnan po natin yung konsepto. Yun ba talaga ang konsepto? Hindi aabot? O dahil meron iba tayong gustong mangyari? Ano yung motive? Ano yung motibo? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Minsan, sa maraming pagkakataon na itataas na natin ay ang ating sarili, na itataas natin ay ang tao, napaparangalan natin tao, napapapurihan natin ay tao. Doon po tayo nagiging unwise. Ang wise person, ang wise people, laging alam niya sa kanyang buhay sino ang paparangalan. Maging si Pablo, nung sila pinaparangalan, nung sila nangangaral, hinapak po nilang kanilang damit, silang dalawa ni Bernabe, upang ipakita na hindi sila karapat-dapat sa pagsamba, papuri ng tao. Kaya tayo maging ganun din po tayo. Yung kanilang pag-fell down ay nagpapakita ng ng kanilang humbleness. Na pinapakita lamang po nila doon na hindi sila ka-level nung kanilang pinuntahan. Kaya kung tayo man ay hindi din dapat tayo naghahangad ng parangal kanino man ito manggagaling. Amen po mga kapatid. Minsan yan po ang nangyayari sa atin. Nagiging unwise po tayo. Nagiging self-centered po tayo. Huwag sanang mangyari na itong Kapaskuhan ay ang maging sentro ay ang ating sarili. Huwag sana maging sentro ay ang mga tao sa paligid natin. Maging sentro pa rin walang iba kundi ang Panginoon na dapat makilala at dapat maitaas. Amen po mga kapatid. Hindi natin sinasabing masama na magpariban. Igaganda. Kaya lang, bakit laging tinatawag pagpapasko? Napansin po ba natin? Sa may pinakamahabang pila ng parlor, December 24. Ang pinakamahabang pila sa buong taon. At sa tuwing December, tumataas ang sales ng lahat. Appliances, gadgets, and clothes. Amen po mga kapatid. Baka nagkakamali na po tayo ng motive. Ito po'y paalala po sa atin, sa lahat po ng ating ginagawa, na ang Pasko ay hindi ito patungkol sa atin, hindi ito patungkol sa tao, ito patungkol kay Kristo. Hindi ito pagbibigay kapurihan sa tao, ito pagbibigay kapurihan sa Diyos. Amen po mga kapatid, kaya ito yung mahalagang paalala. Kaya dito, makikita natin why they became wise men. Kasi alam nila kung sino ang dapat parangalan. Hindi ang kanilang sarili, hindi rin ang nilalang. Amen po mga kapatid. And sa letter B, know how to worship the Lord. Know how to worship the Lord. Napakaganda. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Nung makita nila, talagang labis-labis ang kanilang tuwa, labis, kumbaga sabi, hindi maipaliwanag, hindi masukat na kaligayahan ang kanilang naramdaman. Kasi tumapat na dun sa bahay. Sabi, ayan na, ang ating hinahanap. Ayan na, naandyan na ang ating sasambahin. Kasi tingnan po natin, and when they come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. And when they had opened their treasure, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Kung titingnan po natin mabuti, ano yung makikita po natin dito na ipinapakita? Sabi nga dito ay yung mahalagang salita na rejoice exceedingly at saka yung fell down, worship, and presented the gifts. Yan yung mahalagang ano. Pinapakita lamang nila dito kung paano nila sinamba ang ating Panginoon. Sabi nga po dito, the attitude in worshiping Jesus, mayroong with exceedingly great joy. Hindi lamang po exceedingly joy, kundi exceedingly great joy. Ibig sabihin, ay mayroong tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan, na siya ay sumasamba sa Diyos. Ang tanong, ang atin bang pagsamba sa Diyos ay mayroon pa tayong nararamdaman na tunay na kaligayahan o napipilitan na lamang? O nagiging parang na lamang yung tradisyon.
Yung kanilang pagsambang ito ay ano, isang pagsamba na ipinapakita nila na yung kanilang katuwaan na naandun sila sa harapan ng Diyos, ng Savior, ng Hari ng mga hari, at masayang-masaya ang kanilang puso kaya sila ay nagpupuri sa Panginoon. Ito yung isang dapat po nating nakikita, dapat nating nararamdaman kapag tayo nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo minsan, nasa church nga tayo, kasama nga tayo ng fellowship, ang tanong ay masaya ba ang ating puso? May excitement pa ba every time na tayo magpupuri sa Panginoon? May excitement pa ba every time na tayo mananalangin? May excitement pa ba sa tuwing tayo ay mayroong pagbabasa ng salita ng Diyos? Suriin po natin sarili, may kagalakan pa ba tayo sa Panginoon? Ito yung isang magandang katangian na dapat pong makita. Paano sumamba sa Diyos? Magsasamba tayo sa Diyos ng buong pagtitiwala, buong kapanatagan. Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan. Amen po. Kaya ito yung right attitude na meron po sila. Alam nila kung paano sasambahin ng Diyos. Sasambahin siya with sa pinakamataas na uri ng pagsamba. Hindi lang nag-fell down, they are humble themselves. Ibinaba nila ang kanilang sarili, pagpapakumbaba. Kung tayo sasamba sa Diyos, dapat lagi may pagpapakumbaba. Sino ba ang Diyos sa ating mga buhay? Para kilalanin niya paano tayo tatawag sa Kanya, paano tayo lalapit sa Kanya. He is the Creator and we are the creation. Amen? Mga kapatid, hindi lang yun. Doon sa pagbukas nila ng gift, ipinakikita nila dito sino ang kanilang sinamba. Sabi nga, ginto, nagpapakita ng sa pagiging king. Yung frankincense sa pagiging Diyos. Yung mira sa pagiging Savior. Kasi yung mira po ito ay ginagamit sa pang-imbalsamo. It means, nagpapakita ilalagay doon sa pinakapabango ito para hindi mamaho agad yung bangkay. It means, pinapakita nila dito yung kamatayan ng ating Panginoon, the suffering of our Jesus Christ. Kaya dito sa tatlong ito, ipinakita na agad nila sino yung kanilang sinasamba. Kilalang kilala nila kung sino ang kanilang sinasamba. Kaya alam nila kung paano ito sasambahin. Ang tanong sa atin mga kapatid, paano natin sinasamba ang Diyos sa ating mga buhay? Is it in a wise way? Or is it in a traditional way? Pag sabi traditional way, kung paano ginagawa ng iba, di na lang din natin gagawin. Batay lamang sa nakikita natin, batay lamang sa iniuutos sa atin, hindi ito nakabatay sa pagkaunawa natin sino talaga ang Diyos. Alam niyo ba kung bakit marami ang hindi hirap sumunod sa Panginoon? Kasi hindi naman talaga nila kilala ang Diyos. Bakit maraming tao ang hindi makapagtiwala sa Diyos? Kasi nga, hindi nila lubusang kilala ang Panginoon. Hindi nila kayang pagtiwalaan ang Diyos. Sa pagsamba sa Diyos, dapat ito ay mayroong tunay na pagtitiwala at tunay na pagkilala. Amen po mga kapatid. Yan po ang the attitude of in worshiping the Lord. Makita po natin yan dito sa ating inaanong yan. Know how to worship the Lord. Sa ikatlong bahagi po, mamaya tayo bibigyan ng conclusion yung mga yan. Ano po? Sabi dito, the right wisdom of a wise man. Ang tamang karunungan. Sabi nila dito, sa verse 12, then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country other way. Tingnan po natin. They departed for their own country other way. Yung wisdom, ginamit po dito ang wisdom. Ano po yung wisdom dito? The right decision. Sa wisdom, kailangan ay mayroong tamang pagdedesisyon. Dito natin mapapatunayan na tayo ay may tamang karunungan kapag nagdedesisyon tayo ng tama. Kasi sabi niya dito, then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country other way. Basahin nyo lang po sa Tagalog. Ano po? Para mas maintindihan po natin sa Tagalog. Sa decision na makikita po natin dito ay ano? Sabi po dito ay
They follow God's instruction rather than to follow King Herod's instruction. Ano bang instruction ni Herod sa kanila bago sila maghiwa-hiwalay? Sa verse 7 to 8, anong sabi po sa kanila? O sige, humayo kayo. Hanapin ninyo ang bata. Pag nakita ninyo, bumalik kayo sa akin, sabihin ninyo at ako ay makasamba din. Diba yun po ang instruction sa kanila? Sabi ni Herod, bumalik kayo dito sa akin. Pag natagpuan na ninyo, para ako na may makasamba rin. Pero sabi ng Diyos, huwag kang babalik kay Herodes. Huwag kayong babalik. Umiba kayo ng daan, pauwi. Kaya ang sabi nila, nagkaroon sila ngayon ng desisyon. Sino ang dapat sundin? Si Herodes o ang Diyos? The wise decision, ang kanilang ginawa, sinunod nila ay ang instruction ng Diyos kaysa sa instruction ni King Herod. Ano pa? Makita po natin dito. They leave the other way to walk in God's way. Yan po yung isang desisyon na kanilang Kasi dito sila galing. Kumbaga, pamilyar na nito yung daan mula sa kanilang pinanggalingan. 'Di ba? Pag tayo ay may pupuntahan, mas madalas nating dinadaanan o mas gusto nating daanan yung daan na ating nakasanayan daanan. Pag sinabi, may daan pa ditong iba. Ayaw ko, hindi ko naman alam diyan. Ay dito ko nasanay at ang madali. 'Di ba? Nagdedesisyon tayo na gawin pa rin yung ating nakasanayan. Pero dito, dahil sinabi ng Diyos sa kanila na huwag kayo diyan dadaan at magkaroon kayo ng ibang daan pa uwi, ang ginawa nila ay iniwan nila yung kanilang daan upang sundin ang daang itinuturo sa kanila ng Diyos. Napakaganda po niyan. It is a wise decision. Ito'y decision na mayroong wisdom na piliin ang daan ng Diyos kaysa sa ating daan. Piliin ang paraan ng Diyos kaysa sa ating paraan. Kasi tingnan po natin mabuti. Ang ganda po nito. Hindi natin matahak ang landas na tinuturo sa atin ng Diyos dahil hindi natin maiwan ang landas na nagbibigay sa atin ng kasiyahan at mga bagay na nakasanayan na natin gawin. Yan po ang isang dahilan kung bakit kapag may instruction ang Panginoon sa atin, kapag may tinuturo sa atin ng Panginoon na dapat natin gawin, hindi po natin magawa. Sapagkat ang sinasabi po dito hindi natin kayang iwanan yung landas na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Alam mo, minsan, yung sabi ng pinapakita na natin Panginoon, yung mga kaibigan natin, kailangan na nating iwan. Kasi hindi nagiging beneficial sa atin, hindi na sila nagiging dahilan para tayo mapalapit sa Panginoon. Pero bakit hindi natin magawa? Kasi yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. May pinagagawa sa atin ang Diyos. Bakit hindi natin magawang gawin? Kasi alam natin na kapag ginawa natin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos, hindi na natin magagawa yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pwede nating iwanan yun. Amen po ba? Yung comfortability na meron ka na, ang hirap iwanan para sa Panginoon. Doon sa daan na kung saan hindi mo pa alam kung ano mangyayari. Pero tingnan po ninyo si Abraham. Nasabi pa, pupunta ka doon. Punta agad po siya. Amen po ba? Iniwanan niya agad kasi meron siyang wisdom na sundin ang Panginoon. Sabi dito, madalas kaya hindi natin masunod ang sinasabi ng Diyos sa atin dahil mas sinusunod natin ang sinasabi ng kapwa natin sa atin. Yan po ang isa pong nagiging dahilan kung bakit tayo hindi makasunod sa Panginoon. Kasi mas naniniwala tayo sa salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Sabi ni Herodes, dito ka pumunta. Ni King Herod, bumalik ka sa akin. Sabi ng Diyos, huwag kang babalik. Minsan, mas pinapakinggan natin, o madalas nangyayari, pinapakinggan natin yung sinasabi ng tao kaysa sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Ang may tunay na karunungan, ang pinapakinggan ay ang sinasabi ng Diyos, hindi sinasabi ng tao. Alam niyo kung bakit marami tayong hindi magawa sa ministry? Kasi naniniwala tayo sa sinasabi ng Diyos ng tao na hindi mo yan kaya. Hindi ka karapat dapat dyan. Sabi ng Diyos, tinatawag kita. Amen po ba? Ang sabi ng Diyos, gawin mo yan. Ang sabi ng tao, hindi mo yan kaya, hindi karapat dapat dyan. Ang sabi ng Diyos, gawin mo yan. Saan tayo maniniwala? Ang sabi ng tao, hindi na magpuprovide ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, God will provide. Saan ka maniniwala? Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, walang problemang, walang solusyon. Lahat yan may solusyon. Sabi ng tao, wala nang solusyon yan. Saan po tayo maniniwala? Sa sinasabi ng tao o sa sinasabi ng Diyos?
Alin bang panghahawakan natin? Sinasabi ng tao o sinasabi ng Diyos? Ang tunay na matalinong tao, ang laging pinanghahawakan at ang laging sinusunod ay kung ano sinasabi ng Diyos. Tayo po meron tayong iba't ibang pangungusap ng Diyos na ginagawa po sa atin. Yan po ba? Kaya nga ito'y dealing with sa pagitan mo at ng Diyos. Makikita po natin mabuti, napakaganda dito ng pinakitang halimbawa. Hari din po yun, ha? Yung nag-utos sa kanya, talagang alam nila mapapahamak sila pag hindi sila sumunod kasi hari yung kausap nila na sinuway nila. Pero sino ang sinunod nila? Yung hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Amen po ba? Huwag tayong matakot sumuway sa tao kung alam naman natin na may pinagagawa ang Diyos atin. Hindi po sinasabi dito na maging matigas ang ulo natin, lalo tigit sa mga magulang. Iba pong konsepto po yun. Ang sinasabi po dito, yung sinasabi sa atin ng Diyos at sinasabi sa atin ng tao. Maging matalino tayo sa pagpili ng desisyon na ating gagawin. Amen po ba? The true wise men follow God's instruction rather than man's instruction. Ang tunay na matalinong tao, sa Diyos siya nakikinig, hindi sa tao. Amen po ba? They trust in God's way rather than His own way. Ang tunay na matalino, sa Diyos nagtitiwala, hindi sa kanyang sarili. Amen po. Ang tanong, kanino tayo nagtitiwala? Sa atin o sa Diyos? Minsan sa ministry, ito, applicable ito sa ministry. Pag nasa ministry ka, lagi kang takot na takot gumampan. Normal lang na matakot ng gumampan kasi alam mong wala kang kakayahan. Pero kung hindi ka hahakbang dahil wala kang kakayahan, pero tinatawag ka ng Diyos, pinapakita na sa iyo ng Diyos ang gagawin, ibig sabihin lamang hindi tayo nagtitiwala sa paraan ng Diyos. Kasi tingnan po natin mabuti. Sabi ni Isaiah chapter 55 verse 10, for as the heaven are higher than the earth, so my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. Ang sinasabi dito, huwag tayong magtiwala sa tao. Magtiwala tayo sa Diyos. Ganun lang po kasimple. Yan po ang tinuturo po sa atin ng Biblia. Amen, mga kapatid. At higit sa lahat, yung right desire. Kapag may wisdom ka, tama ang desisyon mo, tama din ang desire mo sigurado. At ang desire ng tamang desire, tamang laman ng puso, ay ng isang matalinong tao, ay ang desire ng kanyang puso ay to worship Him, to worship God. Kaya sila yung naging matalino kasi ang naging laman ng kanilang puso ay to worship Jesus. To give glory to God, to value, sabi dito, to value more than anything else. To value God more than anything else. To serve God with everything they have. Yan po ang isang maganda na tama, may matalino kaisipan, may tamang karunungan na kapag ka ang isang tao ay nagnanais sa kanyang puso na papurihan ng Diyos, itaas ang Diyos sa kanyang buhay sa lahat ng kung anong meron siya. Unlimited. Sabi nga walang limit, hindi pwedeng buhay lang. Hindi pwedeng pera lang ang magiging o treasure lamang. Dito, ang lahat mula sa talent, treasures, at time, ito ay lahat ay gagamitin sa Diyos for God's glory. Tingnan po natin mabuti. To value God more than anything else. Alam niyo po ang matalino? Mas mahalaga ang Diyos kaysa anong bagay. Dito natin makikita sa panahon ng Kapaskuhan, sino nga ba talagang mahalaga sa buhay natin? Mahalaga ba ang Diyos o hindi? Sabi nga dito ay madaling maglaan ng oras para sa makakamundong bagay sa ngayong Kapaskuhan, ang hirap maglagay ng oras para sa Panginoon. At yan ang talagang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kasi alam niyo po, kung mapapansin natin ang tao, wala naman silang desire talaga na mag-worship sa Panginoon. Ang desire lamang nila ay makatanggap ng regalo. Sana bilang isang Kristiyano, hindi ito maging laman ng ating puso. Hindi sana maging laman ng puso natin ang ating sarili, kundi ang maging laman ng puso natin, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi tingnan po niyo dito, sabi po ni David, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Yan po ang nais mangyari ni David. Kasi nga siya nagkakamali, siya nagkakasala sa Diyos. Ang sabi niya, ayaw niya magpatuloy na magkasala sa Diyos. Ang nais niya ay yung pusong magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Sana ito din po ang ating maging damdamin, lalo tigit ngayong Kapaskuhan, na mabigyang karangalan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Sa ating pagtatapos, the wise man used his wisdom for seeking the Lord to worship Him. Yan po sa matalinong tao, ginagamit ang kanyang karunungan upang hanapin ang Diyos, upang sambahin. Hindi tayo humahanap dahil tayo lamang ay may kailangan. Hinahanap natin ang Diyos kasi gusto natin siyang sambahin, itaas sa ating mga buhay. At ang isang matalinong tao, makikita po natin, walang pwedeng humadlang sa taong nagnanais sumamba sa Diyos. Hindi ang layo ng lugar, hindi ang sitwasyon, at maging ang panganib. Tingnan po, from east to Jerusalem. Maaring mapahamak po sila sa daan, pero hindi po nila alintana yun. Hindi rin nila alintana ang layo. Hindi rin nila alintana ang pagod at hirap. Ang isang wise man, walang pwedeng humadlang na sumamba sa Panginoon. Sa atin, maraming pwedeng humadlang eh. Minsan, problema. Nahahadlangan ang ating pagpuri sa Panginoon. Kumbaga, ang pagpuri sa Panginoon ay nakadepende sa sitwasyon. May po mga kapatid dito, pero pag talagang tunay kang mananamba sa Panginoon, walang pwedeng humadlang. Sa ating application, be a wise Christian. Use our time, talent, and treasure to walk with God, to worship God, and to work for God. Yan po ang matalinong tao. Ginagamit ang kanyang buhay para sa Panginoon. Hindi lamang para sa sarili, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Kaya ang tanong sa atin, are we a wise man? Isa ba tayo sa matalinong tao? Or are we an unwise man? Sana po sa pag-aaral na ito natuto po tayo. Sa buhay ng mga pantas, ay naipakita po nila ang pagiging matalino nila. Hindi sila naging matalino dahil marami silang karunungan, naging matalino sila kasi napahalagahan nila ang dapat pahalagahan. Walang iba kundi ang Diyos. Naging matalino sila hindi dahil sila'y mayaman, kundi nagamit nila ang anumang meron sila sa kapurihan ng Diyos. Amen po. Kaya ito po, gamitin po natin lahat ng meron tayo to walk with God, to worship God, and to work for God. Yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon. Ang Pasko ay patungkol sa Panginoon. At ang makararanas ng ang tunay na nakakaranas ng Pasko ay yung may personal encounter with God. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Na-experience na po ba natin ang presensya ng Panginoon? O patuloy pa rin lang natin ang pinapahalagahan ng mga bagay na natatanggap natin? Mas palalimin po natin ang ating ugnayan sa Panginoon. Mas palalimin po natin ang ating relasyon sa Panginoon. Yan po ang tunay na Pasko. Sana po tayo po ay na-bless sa mensahe po natin sa oras pong ito. Be a wise Christian. Amen po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila po sa lahat, sa iyo po kami nagpupuri at nagpapasalamat. Tunay nga Panginoon na ang tunay na karunungan ay ang makilala ka sa aming mga buhay. Ang tunay na karunungan ay maparangalan ka sa aming mga buhay. Ang tunay na karunungan ay masunod ka sa aming mga buhay. Ang tunay na karunungan ay magamit ang aming buhay sa iyong kaluwalhatian. Kaya dakilang Diyos, salamat po sa mensahe at paalala po sa amin na mayroon po kami mga dapat pong gawin. Na itama ang mga mali po naming gawa at patuloy na gamitin po ang aming karunungan pagbulay-bulayan ang aming mga ginagawa. Ito ba ay nagbibigay kapurihan sa iyo o sa tao lamang? Kaya dakilang Diyos, salamat po. Naway ang banal mong Espiritu ang patuloy na manguna po sa amin upang patuloy po naming magawa ang nais mo pong ipagawa po sa amin. Na ikaw ay papurihan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng meron po kami dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na ikaw ang mag-iingat, magpapala sa bawat isa na nakarinig po nito. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Sana po tayo ay na-bless at hanggang dito na lamang po sa ang ating pag-aaral. God bless us all po sa ating lahat. Tayo ay patuloy na gabay ng Panginoon sa mga patuloy po nating
pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? God bless us all po.